58. Ang sabi doon, before Abraham was I am. Pero sa verse 59, tumakbo. Papatay ng anak ni Satanas. Ilalagay mo sa aklat ng Diyos, salita ng Diyos, na ang Diyos tatakas kasi papatay ng anak ni Satanas. Ito ba ang gusto mong mga tuwiran sa amin daw? Kaya ka nga umiiwas eh. So, ano pa mga argument mo na gusto kong marinig? Hindi ko lang narinig yung mga usapan nyo. Ngayon, papatunayan ko siyang hindi Diyos. John 8:40, sabi ni Jesus, ako'y tao. Ang sabi ng Diyos, ako Diyos, hindi tao. So, nung sinabi ni Jesus na ako'y tao, sabi niya, ako'y hindi Diyos. Ako'y hindi Diyos. Kasi ang Diyos, hindi tao. No? So, kapag sinabi ng tao na ako'y tao, so ibig sabihin, inilalayo niya ang sarili niya sa Diyos. Kasi ang Diyos, hindi tao. So, sabi ng Jesus, ay pagpatuloy, ako'y nagsasaysay ng katotoo, aking narinig sa Diyos. Narinig sa Diyos. So, ang punto ni Jesus na Diyos, yung Diyos na hindi tao. So, may kinakausap si Jesus dito na Diyos na hindi tao. Siya naman ay tao na hindi Diyos. Kasi ang tao, hindi Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin ng tao Diyos. Ito ay pagsisinungaling na lang sa sarili. Kasi kung ang tao, sasabihin ng Diyos, sasabihin mo na ang Diyos sa Old Testament ay peke. Kasi sabi niya, ako Diyos, hindi tao. So, lalagyan mo siya ng katangiang tao, which is para sa akin, napakapamumosong yun sa Diyos, no? At sinabi rin ng Diyos sa Old Testament na liban sa akin, wala ng Diyos. Ang sabi naman ni Jesus, aking Diyos na inyong Diyos. So, yung Diyos ni Jesus, nagsalita na liban sa kanya, wala ng Diyos. So, how comes na nangyari na yung Diyos, na liban sa kanya, walang Diyos, meron ng Diyos? So, baka sa future niya, pati yung anak, meron ding anak eh. At yung anak niya, Diyos na rin eh. So, yun lang. So, tatlong talata lang ginamit ko, no? Yung John 8:58, ano ba? Yung 20:28 ng John, yung Hebrew 1:8, at yun lang. At saka yung John 8:40. So, yun lang, bro. Okay na ako. Okay, sige, nawagin natin. Sige po. Bro, Kuya Ray? Ano to yung tanong na to, Pai? Kaya na? 5 minutes question, 20 seconds answer. Okay, 20 sige. seconds answer? Ang haba nun. Oo. Ganun sa formal. Ito Hindi, yung mahaba tanong yung ko. tanong ay bitaw. Tama yun, Sarah. 20 seconds na sasagutin. Kaya masa 5 minutes yan. Ako dito sa 20 seconds. Okay. Okay na? Sige po. Magtatanong po kayo? Ilang minutes yung ano? 5 po. 5 minutes. Answer si Brunerts, 20 seconds. Doon. 40? Mag-start na po ba? Ay, start mo. Sabi mo, doon sa ginamit mong talata 8:40, ako'y taong nagsasaysay. Ibig sabihin, nagsasabi si Jesus na hindi siya Diyos. Meron ka ba na nabasa doon na sinabi ni Kristo na siya hindi Diyos? Yes or no? Yes po, kasi ang tao ay hindi Diyos. Sabi ng Diyos, ako Diyos, hindi tao. So, pagka sinabi mong tao ka, hindi ka Diyos. Meron mang Diyos na kumakain, nagugutom, tinutuli. Pamumosong yun. Okay na? Okay na. Okay. So, babasahin ko yung talata at iparirinig ko sa iyo, ano? Sabi dito sa 8:40, sapagkat ako'y pinagsisikapan ninyong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan at hindi Diyos. May ganun bang nakalagay? Ang tao, bro, ang punto ng tao, bro, hindi Diyos. Sabi nga ng Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. Hindi ba mag-gets? Kung ang unawa mo, kung babasahin mo ito sa pagbabasa mo din, ikaw pong naliligaw. Kasi ang sabi dyan, ako'y tao, ako yung tinuli, ako yung nagutom, no? Ako yung hindi alam ng final hour. No? So ito ako'y papatayin ninyo. So tapos Diyos? I don't think na itong tanong mo ay logical. Okay na? Okay na. Okay. So, sabi mo, ako'y taong nagsasaysay, hindi talaga Diyos. Tanong ko, ito bang taong kinikilala mo? Sabi mo, hindi Diyos, na si Kristo. Ginamit mo yung Hebreo 1:8. So, Yes. babasahin ko, no?
At may itatanong ako sa iyo. Sabi ng Ama sa Anak, si Kristo ang pinatutungkulan. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos, yun ba yung sinasabi? O ang iyong luklukan o hindi Diyos? Saan doon? Ang sinabi doon bro, according sa inyong, kasi ang tinutukoy dyan, o Diyos daw, according sa, pero hindi mo pwedeng sabihin yan kung naawa nyo kasi in context, itong Diyos na tinatawag ng Diyos, mula sa Psalm 45, nang ibig sabihin Psalm 45, hari. Nung hari. So, Psalm 45 nang tinutukoy si David. So unless gagamitin nyo rin God si David. No? Kasi itong Diyos na to, sabi niya, ang Diyos, ang iyong Diyos. So I don't think na ang Diyos ay meron pang Diyos. Okay. So, sunod kong tanong, yung pinaupo rito, hindi yung anak na si Jesucristo sa luklukan doon sa kanan, kundi si David. Yun po ang original sa Psalm 45. Yun po, kinuot lamang ng hindi kilalang author yung Psalm 45. Okay, Yun po thank you. kasi Thank you. So, saan talata mo nabasa na si David lumuklok sa kanan ng Diyos at niluwalhati niya ng ganito? Saan talata? Okay. Sa Psalm 45 verse 5 to 7, yan po yung pinagpunang talata. Pangalawa, ang luklukan dito bro, ay gaya din, hindi po literal gaya ng sabi ng kausap kapatid natin, no? Gaya din ni Moises, ay ng mga parisyo, sabi niya, lumuklok sa luklukan ni Moises. It doesn't mean na sila, ni Moises, yung luklukan ni Moises mismo na pagkapropeta ang kanilang niluklok, hindi. Yung authority, ang punto. Okay, so thank you. So kung si David ito, sang-ayon ka ba, no? Na siya isasambahin ng anghel, ng mga anghel, sabi ng Ama rito eh. So sang-ayon ka na si David sinasamba at ipinasasamba ng Ama? Actually bro, yung tinatukoy kong kinote lamang ay yung Psalm 45, 7, yung Hebrew 1:8. No, ngayon kung sinamba man si Jesus ng anghel, hindi magpapadiyos sa kanya bro, kasi si David nga, sinamba nga ng anghel, sinamba nga ng isang hari sa Daniel 2:47. Sinamba siya ng hari. Ito ibig sabihin, God na rin. So, ang pagsamba is sign of God in general sa Biblia. Hindi yun yung tanong ko, no? Kasi sabi mo, yung kinakausap ng Ama rito, na pinaluklok niya sa kanyang kanan, yan ay si David, no? Nagtatanong pa ako. Yan ay si David. So, iangat mo yung talata, no? May kinakausap kasi ang Ama dyan, na sabi niya, sambahin siya ng mga anghel. So, sang-ayon ka, si David rin yun yung pinasasamba doon ng Ama? Sasambahin ng mga anghel si David, yes or no? Putol po. Sa signal mo, Nords, mahina yung signal mo. Stop the timer. Plus 1 minute. Actually, putol. Hindi ko mainit. Okay na, hindi ka na putol-putol? Sige na, continue mo. Okay. Sabi dito sa verse 6, at ito naman kamo ay si David ang pinatutungkulan, 6, 7 hanggang 8. So sang-ayon ka ba na sinabi ng Ama kay David at muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So sang-ayon ka dito na si David pinasasamba ng Ama na dapat siyang sambahin ng mga anghel. Actually, ito is strong argument. Ang punto ko lang na kinot ay yung... Sumagot ka muna kung sang-ayon ka ba. Ito isa rin. Bakit mo pinapasang-ayon sa strong argument mo? Hindi mo sinabi na yung 6 ay kay David. Ang sabi ko yung itong 6 ay moderator, yung theology ng motor na yan. Pero yung verse... Sagutin niyo muna categorical. Stop mo na. Sagutin niyo muna categorical. Ba't mo pinapasagot sa strong argument, bro? Hindi, una-una hindi strawman yan, ano? Objection. Okay na yung counter? Okay, mag-counter ako. Sige, object ko. Hindi strawman yung argument ko na itinatanong ko sa kanya eh. Related ito doon sa topic natin dito sa context ng Hebreo 1:8. Kaya hindi yan strawman na gaya ng sinasabi mo. Tama-tama yung tanong ko sa iyo eh. Kasi naninindigan ka na yan ay si David ang kinakausap ng Ama dyan. So dapat sagutin mo yung tanong ko na sinabi ng Ama na sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. O sang-ayon ka ba doon? Yes or no? Si David ang pinatutungkulan.
Sagot muna ng yes or no, Brother Nerds, bago explain. Continue tayo. Counter muna to. Counter muna. Okay, counter. Counter muna to. Stop, Okay stop. lang? Okay, Okay. counter. Actually, yung Hebrew 1:6, hindi din puntong si David. Kung baka ito ay sariling theology, nagpulubat na ako. Tatawag sa isang cellphone ha? Okay lang? Tatawag sa pulubat ito. Sige, okay lang kung tatakbo ka. Sumagot. Okay, nalobat. Antayin natin. What if lutuan mo muna ako ng ulam? Okay, luto ka muna. Hindi ko makain eh. Wait lang ka mukha nerds ha, kasi wala pa naman siya. Kunin ko lang Bakit napunta ka, Nords, yung usapan? Hindi na ba magkapagtayo si Brother Dong sa debate namin? Tumakbo ba si Brother Dong? Dong, tumakbo ka ba, Brother Dong? Kuya Ray? Ayaw mo na akong kalabanin? Ano po? Love daw niya po kayo, ayaw daw niya po. Mm. Okay na. Sige. Okay. So, ang counter objection ko bro, ang punto ko bro, ay yung Hebrew 1:8 bro, ay quoted lamang sa Psalm 45 o Psalm 45. So, hindi ko punto yung Hebrew 1:6 kasi yung Hebrew 1 hanggang 7, ito ay sariling theology na ng author. So, para makabuo ng sariling theology, nag-quote siya sa Old Testament, yung Hebrew 1:8 na. Ito ay kay David. Ngayon, kung ang punto ng author na sinambay si Jesus, okay, fine, sinamba, pero God pa. So, hindi mo pwedeng gamitin na pagiging Diyos si Jesus dahil sa 8. Kasi yung 8 na yun, ang pinagmulan, ang origin, yung kay David, Psalm 45. Unless gagamitin mong God din si David. So ngayon, ang tanong mo ay straw man argument kasi ang punto mo ay gusto mong sabihin dito na yung Hebrew 1:6 ay kay David din. No, hindi ko yung punto. Kay Jesus yan, sariling theology ng author ng Hebrew. Pero yung 8, makikita natin yun, maaninag natin yun sa Psalm 45 verse 7. Okay, nakuha yung counter. Kuya Ray, proceed sa next question. Okay, sige. Susunod kong tanong, Continue sino na tayo. yung kinakausap ng Ama doon na dapat sambahin ng mga anghel sa verse 6? Ano yun? Ay, stop mo ulit. Masyado marinig. Okay, ulitin ko yung tanong ko. 30 seconds. Ang tanong ko sa'yo, sino yung kinakausap ng Ama doon? Ano yun bro? Sumasensya na hindi ko matulog. Ano yun? Palagay ko, mag-ano ka muna ng signal mo. Okay na siguro. Sige, ganyan na siguro. Okay. Okay na. Ang tanong ko sa'yo, kung hindi mo sinagot na yan ay si David, sino yung kinakausap ng Ama riyan sa verse 6 na dapat siyang sambahin ng mga anghel ng Diyos? Sino? Okay, continue the time. Okay. So, ang punto ko dito yung okay. Actually, ito ay paulit-ulit na lang tanong. Ewan ko, di maintindihan. No? Hebrew 1 to 6. Sino? Ka muna. Theology. Sino? Excuse me. Bro, huwag mo akong pakialaman sa sagot ko, pambihira. Ay, sige, Hindi ganyan ko naman punto na maniwala ko, hindi. Kasi categorical. Okay, no issue sa akin, ganyan. Okay, sabi ko nga, yung tanong mo kasi, gusto mong ipunto yung Hebrew 1:8, kapambas ng, kumbaga, context ng 1:6. No, ito ay sariling theology ng yung Hebrew 1 hanggang 6 to 7, ito po ay pagbibigay na lang sariling theology. Para ang ginawa ng author ay yung verse 8 ay kinote niya sa Psalm ng tinutukoy ay si David. So kung wala na akong paki sa Hebrew 1 to 7, kahit sinamba pa dyan anytime. Basta huwag mong i-connect yung 1:8 na si Jesus Diyos kasi ang pinagmulan niyan, si David. Unless gagamitin mo si David Diyos. Okay. Time. Brother Ray, stand mo na 5 minutes.
Yan. Okay. Okay na? Okay, once na nagsalita si Brother Ray, start na yung time. Sige. Wait lang. Ano ko lang yung Bible. Okay, sige, game na. I start na yung time, bro. Sarah. Okay, unang-una, yung sinasabi ni Nurse, napakadelikado, ano? Talagang sadyang hindi niya naiintindihan yung mga talata na batay doon sa konteksto. Kaya nga talagang hindi malinaw yan sa kanya. Pero sa mga nakakaunawa, no, iyan ay klaro at walang pagtatalo. O, yan yung sinasabi doon sa libro ng Kawikaan 8, versikulo 9. Pawang malilinaw sa kanya na nakauunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Ito'y hindi nasumpungan ni Brother Nord. Talagang naliligaw siya at makaliligaw siya. Yan ay delikado, no? Ayaw niya kasing panatilihan at pakinggan yung mga nakabatay sa talata. Biro mo't ang ginagawa niya, ikinakapit niya yung wala naman sa talata. Isang halimbawa natin, na ikinapit niyang wala sa talata, sabi niya mayroon daw doon sinabi si Kristo, no, na siya ay hindi Diyos, 8:40 ng buwan, no? Unang-una, maling-mali at hindi dapat nating tularan yung paninindigan ni Nords. Kasi malinaw, mababasa natin Itong hindi maunawahan ng aking kapwa. Sabi sa Juan 8:40, no? Natapat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ay wala nang pagtatalo dyan. No? Ang hindi lang natin tinatanggap yung unawa at diwa niyang ikinapit sa talata para bigyang diin niya lang at sirain yung tunay na pagka-Diyos ni Kristo. Kasi ang hindi niya naiintindihan, nag-anyong lamang salarin nga yan. No? Nag-anyong lamang salarin. May talata ba? Meron. Ang linaw-linaw doon sa libro ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 3. Ang linaw-linaw, tungkol to sa anak no? At ang nagsasabi, no, ay ang ama, sabi niya sa verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos. Sinong Diyos yun na mayroong isinugo? Yung ama. Anong sabi? Sa kanyang sariling anak na raw? Na nag-anyong lamang salarin. Ang linaw-linaw naman Kaya nga tamang-tama doon sa 1:14, naging tao, naging laman yung salitang tinutukoy. Ano ba yung salita na yun? Iangat mo lang. Mabibigyan din. Linaw na linaw, hindi mo lang nagagamit yung tamang unawa mo. Na talagang yung nagkatawan na yun, o naging tao, naging laman, yan yung kaisa-isang anak ng Ama. Yan yung dapat nating sampalatayanan na bugtong ng Diyos na kanyang isinugo Malinaw yan, sinasabi doon sa libro ng Juan 3:16-17 hanggang 18. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, ang Ama ang tinutukoy sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya
ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sino ba yan? No? Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Unang 1:3-23 hanggang 24. Kaya yung nalalaman lang na parito na anak ng Diyos, tunay na Diyos yan, linaw-linaw. Unang 1:5 din. Yan lang po, saktong-sakto. Hindi na ako magtatanong. Hindi na Magtanong ka. Hindi na. Okay na ako sa buong argument ko. Hindi na ako magtatanong. I-wave ko na, ika-counter ko diretso. Ganun din. Bulag mo kasi. Teka lang, may ano tayo dito, may rules tayo eh. Okay. So hindi na nga ako magtatanong. Yun ang rules. Hindi ko na itatanong. I-wave ko na yung tanong. Okay? Basta po man yung brother kasi sabi niya, ibibib na lang daw niya. So kahit hindi na siya magtatanong, ibibib na lang daw niya. Proceed na daw siya sa argument niya. Okay. Gusto kasi ako yung pangalawang magsasalita kasi merong basihan ng aking sasabihin. Ngayon, sabi niya, meron pong mga sinasabi si Brother Dom sa akin na emosyonal. No? Sabi niya, hindi daw ako nakakaunawa, ganun, ganyan, dahil masama, hindi nakakaunawa. Kung ganito ang pangangatwiran ng bro, ang unang-unang masama ay God. Bakit? Diyan, tinuturuan niya si Jesus. So, hindi na naunawaan na yung anak ni Diyos. Bakit niya tuturuan? So, ang Diyos mismo, pangalawa, yung anghel. Pinalakas niya si Jesus. Iningatan niya, inalagaan. So, aalagaan mo ang Diyos. So, hindi nakakaunawa ang anghel. Si Jesus din, hindi nakakaunawa. Sa John 13:32, sabi ni Jesus, hindi niya alam ang final hour. So, how comes na alam niya God siya, pero hindi niya naunawaan ang final hour, hindi niya alam. So, hindi siya nakakaunawa. Masamang tao si Jesus. Sabi pa niya sa Luke 22, umiiyak siya, Ama, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Di ba ang kanyang mission ay mamatay, so hindi niya naunawaan? Bakit niya pinapalayo? So, si Jesus mismo ang walang alam. Ayon sa iyong pangangatwiran. Actually, kung ang punto mo bro ay yung mga sinasabi ko dito ang magsasabi o magdideklara, wala akong alam din, happy ako doon. Kasi ayon sa punto mo, wala akong alam kasi hindi ako naniniwala na ang Diyos tao. Kasi yun ang punto ko sa John 8:14. Ang sabi ko doon, ang tao hindi Diyos. So hindi ko pa yung unawa. So kung ang unawa ko ay yung tao hindi Diyos, then mangmang ako, then mas mabuti pang maging mangmang kaysa maniwala na ang tao Diyos. Imagine tao yan. Imagine tao yan. Tapos nagugutom kumakain, tapos sasabihin ko Diyos. Doon sasabihin ko hindi Diyos. Malibang unawa ko? No. It seems na ikaw ata yung hindi nakakaunawa ng mga sinasabi mo. How about si Jesus ay nag-mistulang sa salarin, nag-anyong salarin. Ito ay doktrina ni Pablo. Si Pablo kasi naniniwala na yung kamatayan ni Jesus ang magpapayag sa kasalanan niya. So natural na yung ang sinusuportahan ni Pablo. Nag-anyong salarin si Jesus kasi inako niya yung kasalanan. No, ginamit mo rin ng John 3:16. Ang sabi doon, for God so loved the world. Nakikita mo yung salita doon? Ano man di ko naunawaan dyan? For God. Yung God dito, ha? Yung God dito, yan yung nagsalita sa Old Testament na liban sa akin, wala ng Diyos. Ano man di ko maunawaan? So bakit ko isasama si Jesus sa pagka-Diyos kung sinabi doon mismo sa John 3:16, for God. Itong God na ito, hindi si Jesus. Gayon nga naman ang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan ito. Yung Diyos dito, hindi si Jesus. So, anong hindi ko maunawaan? Yung mismong talatang John 3:16, nagpatunay na si Jesus, hindi Diyos. May mapapasa bang sinabi doon na si Jesus, hindi Diyos? Meron, in the sense. Hindi sinabi doon, for God. Yung God dito, hindi si Jesus. So, anong hindi ko maunawaan? No, how about naman sa sinasabi mong nagkataong tao? Anong nagkataong tao? Yung sinabi nga sa John 8:14, sabi doon, John 8:14, no? Ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan aking narinig sa Diyos. Yung Diyos dito, ito yung pinupunto ko, na hindi si Jesus. Ito bang Diyos na ito na aking narinig sa Diyos, nagkataong tao? Of course not. Nagkataong tao ang Diyos, according to Jesus, hindi. Saan mabasa? John 8:14. May tao dito ng Jesus, may Diyos dito na kanyang pinakikinggan. No? So kung pinakikinggan niya ang Diyos, yung Diyos na yung hindi nagkataong tao, so sino nagkataong tao? Ibang Diyos? Dalawang Diyos ba gusto mo i-promote? Nag-promote ka ba ng short? No? So ang punto natin, yung sinabi ni Jesus na ang aking narinig sa Diyos, yung Diyos dito, hindi niya punto dito yung isang Diyos, yung kalahating Diyos, or
ang punto niya dito yung Diyos na manlilikha ng lahat. Hindi niya punto yung nasa isip mo. So yes, hindi ko nagkatawang tao ang Diyos. According kay Jesus, saan? John 8:40, aking narinig sa Diyos. Yung Diyos ba yun? Nagkatawang tao? Of course not. Tao ba yun? May tao ba dito na hindi Diyos? Yes, Jesus. Kasi ang Diyos, may separation, Jesus at Diyos. John 8:40, pagkakita natin, ako'y tao, tingnan yung tao, nagsasaysay, nagkatawang aking narinig sa Diyos. Sa Diyos. Sino yung Diyos na yun? Yun yung nagsabi sa Biblia. Sa Old Testament na, beside me there is no God. Anong hindi ko naman dyan? So, ikaw ata ang tinamaan ng hindi nakakanawa. Gusto mong i-promote share, no? Sinusunod na batas na masigit sa kanya. Kasi yung batas na yun, pag di niya sinunod, magkakasala siya. Ito ba ang sign of God? Ito ba ang definition of God? Yung sumusunod, utusan? Merong sariling will na sinusunod, may ibang will na sinusunod, hindi sariling will, hindi ganun na God. Ang God, siya yung nag-utos. Yung hindi sinusunod sa will ng iba, yun ang God. So ikaw, it seems na ikaw po ang hindi nakakakunaw. Ang datang is okay. Okay, stop mo na, brother to. That's na. Tapos pasasalamat na 4 minutes. Wala bang tanong? Magtatanong ka ba? O sige. Sige, tanungin mo na lang. Okay, thank you. 5 minutes yan, ano? Okay. 5 minutes. Ito ang una kong tanong sa'yo. Sabi mo kanina ay walang Diyos na naging tao. Tama ba ako doon or mali? Yes, tama po. Okay. Ang tanong ko, dito pa sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 14, ang salita ay naging tao. Tanggap mo ba ito na yung salitang tinutukoy ay naging tao? Yes or no? Ito po gaya rin ng sinasabi ng aking argument noon na ang salita dito yun yung Objection. Categorical yung tanong ko, tanggap mo ba yung salitang tinutukoy rito sa 14 ay naging tao? Yes or no? Yes, tanggap ko pero hindi sa punto gaya ng nasa isip mo. Ang punto ko dito yung salita, Psalm 33 verse 6, ako'y nagsalita at lumilikha ang Diyos pamamagitan ng kanyang salita. Pati si Jesus nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang salita. So, yun na. Zara, pabalik sa 4:30. Okay, thank you. Okay, sunod kong tanong. So, isang mukha mo, hindi sa punto ng pagkaknawa ko. Ba't mo mali yung 4 minutes ulit? Hindi, 4:30. Okay. So, sunod kong tanong, ayon sa Biblia, hindi sa pagkaunawa ko, ito bang salita na tinatanggap mo naging tao? Ayon din dyan sa libro ng Juan, yung salita bang ito na naging tao, ang salita ay Diyos? Ayon sa Biblia, hindi sa unawa ko, ang salita ay hindi Diyos, literal or literal. Okay. Okay, ang salita dito ay, kasi sa Biblia po kasi po, meron pong mga katagad dyan na Diyos na Objection, moderator. Yes or no, saka ka magpaliwanag, 26. Okay. Pwedeng, yes in the sense na Diyos, not in the sense na kagaya ng nasa isip mo. Ang Diyos na tinutukoy dito ay gaya ng mga nasa Biblia na ang mga pinahayagan ng kasulatan ay Diyos. Hindi gaya ng nasa isip mo na Almighty God. Ang pinag-usapan natin dito, Almighty God. No? Yes, Jesus ay naging tao sa pamamagitan ng salita. At yung salita na yun, Diyos in the sense na prophet. Gaya ng Jesus, pinawakit ng Diyos. No? Gaya ng Satanas, si Satanas ay Diyos. Gaya ng John 10:35 na ang pinahayagan ng kasulatan ay Diyos. Okay, next question. Okay, sabi mo, yes, in the sense na Diyos na lang hindi ko nawa mo. Tanong, kung yes, in the sense na Diyos, tanggap mo ba na yung salita in the sense na ito ay Diyos, naging tao, yes or no? Okay? Yes or no? Pambihira, hindi makita ang puntong. In the term na kung naging tao mo, nilikha. Objection. Stop ulit. Stop the time. Yes or no? Tanggap mo ba? Yes or no? Hindi ka kagaya ng nasa isip ko. Hindi nga kagaya ng nasa isip Tanggap ko, yes in the sense na hindi na nasa isip.
Okay, thank you. Okay, Yes. yes daw. Magpapaliwanag ako. Okay. Yes. In the sense na hindi ka Almighty God. No? Hindi. Sabihin na may tao. Ay, patang. Mabusik. Okay. Ano yun? Ano tayo saglit na nga? May pumasok na. Okay. So, ang punto, nagkatawang tao pa yung Diyos ay actually hindi. Yung Almighty God hindi. Kung ang punto mo ay naging propeta yung salita, as Diyos in a sense on that position, yes. So, next question. Okay. Sunod kong tanong, sabi mo yes, no? So tanggap mo na mayroong salita in the sense na Diyos na nagkatawang tao o naging tao. Yes. Okay, tanggap ko yan. Pero again, prophet, not God. Kasi John 10:35, ang mga propeta ay tinatawag na Diyos. Si Moises, tinawag na Diyos. Ang Satanas, tinawag na Diyos. Yung mga hari, tinawag na Diyos. So, not Almighty. So, I don't think ito yung proof. No? Okay. Salamat. So ano ang tama ngayon batay sa sinasagot mo ngayon at kanina? Mayroon bang Diyos o salita in the sense na yun ay Diyos na naging tao o ang Diyos hindi So, naging tao? okay. Saan doon ang tama So, sinabi? pinag-uusapan natin, okay, tama lahat ng sinabi. Kung ang pinag-uusapan ni Almighty, yes, yung Almighty God, hindi ko nagkataon ka. Pero yung salita, iligtas si Jesus sa salita, at yung salita na yun, Diyos, in the sense kasi, ang sabi sa John 10:35, ang mga propeta, ang mga Kristo, ang mga hari ay tinatawag na Diyos. Yun lang, pero hindi ko kay Almighty, hindi ko Almighty. Kasi ang sabi ni Jesus, John 8:40, ako'y tao, at yung tao na yun, nakikinig sa salita ng Diyos. Yung Diyos na yun, yun ang Almighty God. At yung Almighty God na yun, hindi naging tao. Okay, salamat. So kung tama naman pala parehas ka mo, so tanggap mo na mayroong Diyos na nagkatawang tao. Tanggap mo ba? Okay, tanggap ko na mayroong nagkatawang tao yung salita at yung nagkatawang tao yung salita at yung salita na yung Diyos in the sense not prophet, not God, okay? In the sense na prophet, not Almighty God. Ayaw, nag-gets mo na yung at sagot ko kasi inuulit-ulit mo lang. Thank you. Pareho na naman siguro. Ito sunod kong tanong. Nung panahong hindi pa nagkakatawang tao, yung salita na ito ay Diyos, ano ang kalagayan niyang litas? Okay, ang salita bro ay gaya ng sabi ko, ito ay kanyang logos, ito ay kanyang anong tawag dyan, plano. Kasi si Jesus, una pa lang, tingnan mo lang sabi ng anghel, ito lang ay sinabi, ayaw ng oras, nag-uusap ang anghel at Diyos. Pumunta ka sa lupa, may salita, pumunta ka sa lupa anghel at sabihin mo kay Maria, magkakaanak siya. May Jesus pa, wala, salita. So ngayon, nung pumunta ang anghel sa lupa, sabi ni Maria, magkakaanak ka. Ano yung sabi, may Jesus ba doon? Dala-dala ng Diyos yung salita ng Diyos. Dala-dala ng anghel yung salita ng Diyos. Na magkakaanak siya. Dahil halimbawa ng president, sabi niya, magkakaroon tayo ng building sa Pasig. Simin na literal ko yun. Hindi plano na yun. Ako ano? Kasi mag-isang pa pa pero na 5 minutes. Okay na? Okay, start mo na yung time. Ayun, ang unang-una, palso lahat ng sinasabing isinasagot ni Lords. Kaya yan yung hindi nagagamit ni Lords batay sa Biblia. Sabi kasi sa Biblia, Efeso 5:17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ito hindi nagagamit ng ating kausap. Bakit? Biro mo, sabi niya, wala daw Kristo doon sa 1:1 hanggang 3 at 14. O mali na naman siya ng unawa eh. No, tamang-tama yung sinabi ng Diyos sa talata ng Efeso 5:17. Huwag kayong maging mangmang. Kung magpapakamangmang kayo, talagang sa hindi niyo mauunawaan kung ano yung tunay at tugmang kalooban ng Panginoon. Kaya ang tanong, ano ba yung kalooban ng Diyos dito na dapat nating maunawaan? Na yung verbong tinutukoy niya, hindi ba si Kristo yun? Ang linaw-linaw eh. Sabi sa libro ng 1:14, babasahin ko ulit Sabi niya, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin
nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya, sabi niya doon, siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sino ba yung tinutukoy dyan na Kanyang tunay, kaisa-isang anak ng Ama? Yan yung naganyong lamang sa larin ang linaw-linaw 8:3 ng Roma, na dahil sa pagsinta niya sa atin, isinugo niya yan Yan yung dapat nating sampalatayanan. Ang linaw-linaw, nilalabo mo lang O babasahin ko 17-18 na talagang yung tinutukoy na bugtong na anak ng Diyos yan yung kanyang isinugo na sasampalatayanan natin. Sabi niya sa 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang Ama ang tinutukoy na nagsugo, ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya, ang pinatutungkulan yung anak ng Diyos, ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Si Kristo ba yan? Gaya ng sinasabi ni Lord, hindi kuno si Kristo. Di, tingnan natin yung paglilinaw at klarong-klaro batay sa Biblia, hindi sa maling unawa ni Lord, na yung bugtong na anak ng Diyos, mayroong pangalan. Yan yung dapat nating sampalatayanan na naganyong lamang sa larin o naging tao o nagkatawag tao. Sino yan? Unang-una, sabi dito sa libro ng unang Juan, Kapitulo 3, isulat mo to 23. At ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo. Kanino? Sa pangalan ng Kanyang anak. Sino? Na si Heso Kristo. Ang linaw-linaw Kaya yung pinatutungkulan dyan ni Juan, binibigyang diin niya na mayroon talagang likas na kalagayan bilang Diyos. Yan ay nakapirmi at umiiral mula nung walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Ibig sabihin, wala pa ang alinmang bagay na ginawa. Talagang siya'y Diyos sa likas niyang kalagayan, hindi tao ng una sa likas niyang kalagayan. Kaya nga, John 1:1 verse 1 hanggang 3, ang salita ay Diyos. Umiiral na ba yan? Yes, hindi mo maaari na mga bagay mo nang ginawa bago siya, hindi malilikha yung mga bagay na yun. Kaya nga, kung wala siya, hindi magagawa ang alinmang bagay na ginawa. Ibig sabihin, existido siya muna bago nagkaroon ng alinmang bagay. Ano ang kalagayan o being niya? Siya ay Diyos. Yan yung hindi naiintindihan. Nagkatawang tao. Kaya kung sabihin 1:8 taong nagsasasay, walang problema, nagkatawang tao nga. Lords, sana maintindihan mo. Salamat, tamang-tama na naman yung oras ko. Okay, maraming salamat Kuya Marie. Ang oras ng pagtatanong. Okay, again, i-wave ko na ulit yung aking tanong. Okay, that's done. Okay. Pagtapos So, ng oras ng bibigyan na ako ng pagkasalamat. 5 minutes. Okay, Okay. go. So, go na. Okay. Again, ulitin ko, puro emosyon. Hindi daw ako nakakaunawa. Ngayon, sabi niya, ang hindi sumampalataya sa pangalan or whatever, hindi naman putong sumampalataya. Ang Muslim sumampalataya kay Jesus. Pero hindi sa kagaya na nasa isip mong Diyos. Ikaw nga ang may sabi na si Jesus ay pinadala. Ipinadala means dito, bro. Alam mo bang ipinadala? Utusan, sinugo, sumusunod sa batas. Hindi po ganun ang God. Ang God hindi ipinadala para sumunod lamang sa will ng iba. Hindi ganun ang definition ng God. Kung ang God na pinupromote mo po ay sumusunod sa batas ng iba, then mag-isip-isip ka. Ikaw at nagtatamaan ng Efeso na ikaw ang hindi nakakaunawa sa God. Kasi ang God, hindi mo pwedeng sumusunod sa batas ng iba. No? So, sumasampalataya ka kay Jesus, no issue. Sumasampalataya ka. Bakit? Sabi ni Jesus, my doctrine is not mine. Tignan mo, God ka, your doctrine is not yours. Yan ba ang punto ng God? So it seems na ito ang hindi nakakaunawa sa definition ng God. Ang God ay, ang doktrina niya ay sa Kanya. Hindi mo pwedeng sabihin, my doctrine is not mine, pero alam mo God ka.
Hindi po ganun ang God. No? Ngayon, punta naman tayo sa nagkatawang taong salita. May sinabi ba kung hindi si Kristo? Yung wala akong sinabi. Ang sabi ko, nagkatawang salita. Si Jesus ay sa pamamagitan ng salita. Kasama si Jesus doon. Lahat tayo ginawa sa pamamagitan ng salita. No? Kasi napaka-nonsense bro. Kung si Jesus ay salita ng Diyos at the same time God, how about sa salita ng Jesus? Tignan nyo ha. Kakalimutan nyo ang Jesus na tao. Doon tayo sa Jesus na Diyos. No? Ang Jesus na Diyos may sariling salita. So kung ang sariling salita ng Ama ay anak niya, then ang Ama at anak ay pantay, so what does it mean? So what is the, ano ibig sabihin niya? Kung ang salita ng kapantay ng anak na Ama ay anak niya, so ano ang ibig sabihin ng salita ni Jesus? In logic, ang salita ng Ama ay anak niya, so ang salita ni Jesus ay anak ni Jesus. So may apo o ang Diyos according to that logic. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi anak ni Jesus ang salita niya. Or else, hindi sila magkapantay. Kapag hindi magkapantay, then hindi God yung isa. Sabi mo pa, si Jesus ay bugtong na anak. Inuunawa mo yung anak sa unawang Kristiyano. Ang unawain mo yung anak sa kung saan si Jesus ipinadala. Saan siya ipinadala? Sa Israel. Ano bang unawa sa anak sa bansang Israel? Anak ni Satan. Or pious person. So anong problema doon? Hindi mo pwedeng sabihin ng Almighty God anak. Kasi yung pangalan mismo na anak, hindi pwedeng maging Almighty kasi may nauna sa anak. Anong nauna sa anak? Ama. So hindi mo pwedeng sabihin na ang Ama, ang anak Almighty God kung may pinagmulan. Yung Ama, hindi yung Ama pwede pa kasi walang pinagmulan. Pero yung anak, hindi mo pwedeng sabihin walang pinagmulan. Paano nagkaroon ng walang pinagmulan ang anak? I-define nga yung anak. Anak means may nauna pa. So ang God, walang nauna sa kanya. No? How about sa sinasabi mong hindi niya nalikha ang lahat sa pamamagitan ni Jesus? Ito ay dilema. Bakit? Yung Jesus na tao, may mga buto, may isip. No? Nagkakaroon ng amoy. No? Nagkakaroon ng pag-iisip na mahina. So, sino lumikha nun? No? Dilema. Kung si Jesus, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. So that means yung anak ni Maria na naging fetus, nilikha sa pamamagitan ni Jesus. So, baka dilema, hindi nagkatawang-tawang Diyos. Hindi nagkatawang-taong Diyos sa pamamagitan ni Jesus kasi si Jesus, nilikha yung anak ni Maria na yun sa pamamagitan ni Jesus. Kapag nilikha natin yung isang bagay bro sa pamamagitan ng lagari, hindi ito yung lagari ang ginagamit. No? Yung lagari ang ginagamit pero hindi siya yung Diyos. At the same time, kung yung lagari na yun, nilalagari na yung kahoy, hindi yung lagari. Ganun si Jesus. Kung nilikha niya yung anak ni Maria, so hindi siya yung anak ni Maria. No, huwag mong sabihin sa akin nag-exist yung anak ni Maria na hindi involved ang God na Jesus. Kasi hindi maaaring ang God may nag-exist na hindi siya ang involved sa paglikha. Sasabihin natin si Jesus manlilika 99.99% na God. Bakit? Kasi hindi siya ang lumikha sa anak ni Maria. Does that make sense? No. Ang God 100%, Almighty God, walang mag-i-exist sa mundo ang hindi siya ang lumikha. So, kung si Jesus God, tanggapin mo siya ang lumikha sa anak ni Maria. Kung nilikha niya ang anak ni Maria, then sira ang doktrina mo. Anong doktrina mo? Nagkatawang taong Diyos. Kasi ang totoo, hindi nagkatawang taong Diyos. Bakit? Kung nilikha ka ng bahay bro, hindi ibig sabihin na yung nilikha mong bahay ay ikaw yun. Ganun din si Jesus. Kung si Jesus ang nilikha niya yung anak ni Maria, yung anak ni Maria, hindi siya yun. Nilikha niya yun. Nakuha mo bunto? And the time is off. Meron pa pala. No? Sige na, i-web ko na lang yung time. Okay, maraming salamat, Brother Nerds. 1 minute, open. Ang sunod? Oras na ng pasasalamat, Brother. Si Nords ba? Si Nords? Ikaw po. Unang-una, salamat sa live ni Kuya Ray at nagkaroon tayo ng ganito tema at sistema ng paraan ng pag-uusap o isang bagay na makakatulong para malaman ang tamang pag-aaral tungkol sa likas na kalagayan ni Kristo batay na rin sa mga karito. At salamat din sa ating kaibigan na si Nords at kay Zara at ganoon din sa mga viewers. Ayun lang. Salamat. Okay, 1 minute ulit. Okay, Brother Nerds. Okay, maraming salamat din. So napatunayan natin dito na sa pagkaunawa ni Brother Dom, para maunawaan natin ang pagka-Diyos ni Jesus, dapat i-promote mo ang dalawang Diyos o higit sa Diyos. Kasi ginagaya ng sabi ko, ang Diyos hindi nagkatawang tao. Ang patunay, John 8:40, makimalino kasing sinabi,
ako'y nagsasaysay tao, akong nagsasaysay ng Katotohanan. revelasyon ng aking narinig sa Diyos, aking narinig sa Diyos. So yung Diyos dito na tinutukoy malino naman, hindi nagtatawang tao. Ito yung pinag-usapan natin, ito yung Almighty God. Kasi hindi punto ni Jesus dito na yung Almighty God dito ay yung God dito na tinutukoy ay hindi Almighty God. No? So, dito yung mga dito. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sa inyo. So para po kay Bo, right? Napatunayan ko dyan. Marao, so nagpapasalamat ako sa iyo, bro. Diyos na hindi nagkatawang-tawang ang Diyos. Okay, wave na. Okay na. Tapos na. Tapos na. Bro, baka kung may tanong sa baba, pwede. Sagutin na.